Ngunit ako ay si Lyra, ang prinsesa ng isang kahariang nababalot ng misteryo at alamat. Sa likod ng mga pader ng palasyo, ako ay nakatira sa isang mundo ng kagandahan, ngunit puno ng pag-iisa. Ang mga bituin sa kalangitan ng aking mga kaibigan, sila ang aking tagapakinig sa mga gabing hindi ako makatulog. Sa kabila ng aking posisyon, palagi kong nararamdaman ang kawalan. Marahil ay dahil sa mga inaasahan sa akin bilang prinsesa o marahil sa pag-asam kong makalaya sa mga tanikala ng aking papel. Hanggang sa isang araw, nakilala ko si Kaloy, ang tagapaglingkod na may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Siya ay bahagi ng mga tauhan ng palasyo. Tahimik, ngunit may awit ang bawat galaw. Ang kanyang presensya ay tila nagdulot ng liwanag sa madilim kong mundo. Si Kaloy ay hindi pangkaraniwang tagapaglingkod. Sa amin niyang mga kwento, natutunan ko ang kanyang pagmamahal sa mga bituin. Katulad ko, siya rin pala ay naakit sa kanilang kinang. Sa bawat gabing magkasama kami sa hardin, kami nagkukwento tungkol sa aming mga pangarap. Natutunan ko ang tungkol sa kanyang pamilya, ang kahirapan na dinanas niya, at ang sakripisyong kanyang ginawa upang makapasok sa palasyo. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng aking puso. Ang mga bituin na dati sinasamba ko lamang ay tila naging saksi sa unti-unting pag-usbong ng damdamin ko para kay Kaloy. Ngunit ang lahat ng ito'y hindi maaaring mangyari. Ako'y prinsesa at siya'y isang tagapaglingkod. Ang aming pag-ibig ay tila isang alamat na imposible sa mundong ito. Ngunit hindi ko maitatanggi ang aking nararamdaman. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay tila paglalakbay sa isang mundo kung saan ang lahat ay posible. Ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng aming mga pangarap sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng mga kwento ng pag-asang hindi ko matatagpuan sa palasyo. Sa paglipas ng mga araw, ang aming pagkakaibigan ay lumago. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ang takot ay naroroon. Ang takot na isang araw ay mawawala ang lahat ng ito. Ang takot na maaaring malaman ng hari ang aming lihim. Ang takot na ang aming pag-ibig ay magiging sanhi ng aming pagkawasak. Isang araw, habang kami nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga, narinig namin ang mga hakbang ng mga kawal. Ang kanilang mga mukha ay nagsasaad ng hindi magandang balita. Ang hari ay nag-utos na kami maghiwalay. Ang aming lihim ay nadiskubre na. Ang aming pagmamahalan ay hindi tinanggap ng mundo kung saan kami nabibilang. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit sa kabila ng lahat, naroroon si Kaloy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako na hindi kami magpapatalo sa kapalaran. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila nagliliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Ang pagbagsak ng mga luha sa aking pisngi ay tila nagiging bahagi ng isang mas malalim na kwento. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang pangyayari ang naganap na hindi ko inaasahan. Ang mga bituin ay tila nagbigay ng tanda, isang pag-asa na kami magpapatuloy. At sa isang iglap, isang pangyayari ang naganap na nagbago sa lahat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naroon ako sa hardin ng palasyo, inaabangan ang pagdating ni Khalil, ang lalaking tagapaglingkod na minamahal ko. Sa kabila ng aming magkaibang kalagayan, hindi ko mapigilan ang tibok ng aking puso tuwing siya'y nasa tabi ko. Sa gitna ng mga bulaklak na kumikislap sa sinag ng buwan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. Ang mga bituin sa kalangitan ay naglalaro sa aking imahinasyon, nagkukuwento ng pag-ibig na tila hanggang pangarap lamang. Prinsesa Amara, tawag ni Khalil na may ngiti sa kanyang mga labi.
Ang kanyang presensya ay laging nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Sa kabila ng kanyang pagiging tagapaglingkod, siya ay may kakaibang dignidad at kabaitan na hindi ko pa natagpuan sa iba. Khalil, sagot ko, habang ang aking mga mata ay nagliliwanag. Ano ang balita sa labas ng mga pader ng palasyo? Tanong ko, umaasang may magandang kwento siyang ibabahagi. May mga kwentong kumakalat tungkol sa isang bagong bituin na nagpakita sa kalangitan kagabi. Sinasabing ito raw ay tanda ng isang dakilang sakripisyo. Sagot niya. Napaisip ako sa kanyang sinabi, sa aming kaharian, ang mga bituin ay laging may dalang mahalagang kahulugan. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Khalil, may bumabagabag ba sa'yo? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Amara, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng palasyo. Ang mga sakuna ay nagsisimula nang magdulot ng kahirapan sa ating mga nasasakupan. Hangad ko ay ang kapayapaan, ngunit tila hindi sapat ang aking kakayahan upang tulungan sila. Sagot niya, puno ng pag-aalala. Ang aming kaharian ay mayaman sa kasaysayan at tradisyon, ngunit sa likod ng mga magagarang pader at marangyang kasuotan, may mga problema at sakripisyo na hindi nakikita ng karamihan. Ramdam ko ang bigat sa kanyang mga balikat, isang bigat na gusto kong pagaanin kahit papaano. Khalil, tutulong ako. Gagawa tayo ng paraan upang magdala ng pag-asa sa ating mga nasasakupan. Sabi ko, puno ng determinasyon. Sa kabila ng aking posisyon bilang prinsesa, alam kong may magagawa ako upang makatulong. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang aming mga plano ay tila hindi sapat upang maibsan ang hirap na dinaranas ng aming mga nasasakupan. Dumating ang gabi kung kailan kinakailangan kong pumili sa pagitan ng aking tungkulin bilang prinsesa at ng aking personal na hangarin. Alam kong may mas malalim na sakripisyo na kinakailangan. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, nagpasya ako. Khalil, may naisip akong paraan upang tulungan ang ating kaharian, ngunit nangangailangan ito ng sakripisyo. Sabi ko, habang ang aking boses ay puno ng determinasyon. Amara, handa akong gawin ang lahat para sa ating kaharian at para sa iyo, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Kailangan nating maging mga bituin upang ang liwanag natin ay magsilbing gabay sa kanila. Sabi ko, ang puso ko'y puno ng pag-asa. Alam kong ang ideya ay tila imposible, ngunit sa mga kwento ng mga sinaunang bituin, ang ganitong sakripisyo ay hindi lamang isang alamat. Sa isang sinaunang ritual, maaari kaming mag-alay ng aming mga sarili upang maging bahagi ng kalangitan. Tinanggap ni Khalil ang aking plano, ang kanyang pagmamahal ay mas malalim kaysa sa anumang maaaring ipaliwanag ng mga salita. Sa gabing iyon, naglakbay kami sa sinaunang templo kung saan nagaganap ang ritual. Habang nakatayo kami sa gitna ng templo, sa pusod ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Khalil, ang sakripisyong ito ay hindi lamang para sa ating kaharian, kundi para sa ating pag-ibig. Sabi ko, habang ang aking mga luha ay dumadaloy sa aking pisngi. Ang ritual ay nagsimula. Ang mga bituin ay lumiwanag ng higit pa kaysa dati. Ramdam ko ang kapangyarihan ng kalangitan na bumabalot sa amin. Ang aming mga katawan ay unti-unting nagiging liwanag. Isang liwanag na maglilingkod bilang gabay sa mga nangangailangan. Ngunit sa huling sandali, naramdaman ko ang kakaibang puwersa na tila kumakaladkad sa akin palayo kay Khalil. Khalil! Sigaw ko. Ngunit ang aking boses ay tila nawawala sa hangin. Sa isang iglap, ang liwanag ay nagwasak sa amin. At ang huling alaala ko ay si Khalil na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin, ngunit ang aming sakripisyo ay nag-iwan ng marka sa kalangitan, isang bagong bituin na magiging simbolo ng aming pag-ibig. Nang magbalik ang aking kamalayan, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Nasa ibang mundo na ako, isang mundo kung saan ang aming mga alaala ay magiging alamat. Ngunit sa aking puso, alam kong si Khalil ay naroon, sa kalangitan naglalaro sa mga bituin. At dito nagtatapos ang bahagi 2. Sa kabila ng sakripisyo, may mga tanong na naiwan. Ano ang kapalaran ni Khalil sa bagong mundo? At paano nagpatuloy ang kwento ng aming pag-ibig sa gitna ng kalangitan? Sa mga araw na lumipas, hindi ko maitatanggi ang lumalalim na pagnanasa. Sa pagitan namin ni Arvin, ang tagapaglingkod na hindi ko inaasahan na magiging mahalaga sa akin ng ganito. Sa bawat lihim na pagkikita namin sa hardin ng palasyo, sa ilalim ng mga bituin na para bang mga saksi sa aming mga pangarap, nararamdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa likod ng bawat masayang sandali, naroon ang hindi maiiwasang katotohanan. Ang aming pag-ibig ay isang paglabag sa mga alituntunin ng kaharian. Isang gabing maliwanag ang buwan. Naglakad kami ni Arvin sa tabi ng ilog. Ang kanyang kamay ay ligtas na nakapulupot sa akin. Prinsesa Amira, bulong niya, na para bang ang bawat salita ay isang pangako. Hanggang kailan natin itatago ang ating nararamdaman? Napahinto ako sa kanyang tanong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit alam kong ang aming sitwasyon ay tila isang bangungot na walang gising. Arvin, alam mo ang panganib na dala ng ating pagmamahalan. Ang bawat hakbang natin ay tila isang hakbang patungo sa kapahamakan. Sagot ko, habang ang boses ko ay nababalutan ng lungkot. Ngunit hindi nagpatinag si Arvin. May narinig akong kwento mula sa mga matatanda sa nayon. Tungkol ito sa dalawang magkasintahan na naging bituin sa langit. Matapos ang kanilang sakripisyo, aniya, puno ng pag-asam. Ano kaya kung iyon ang ating kapalaran? Ang ating pag-ibig ay hindi kailanman magwawakas, kundi magpapatuloy sa kalangitan. Nag-alinlangan ako. Ang ideya ay tila isang magandang pantasya, ngunit ang realidad ay matindi. Arvin, ang alam ko lamang ay ang mga bituin ay patay na, mga liwanag na matagal nang naglaho, ngunit patuloy pa rin nating nakikita. Paano kung ganoon din ang ating kapalaran? Magiging bahagi ng langit, ngunit wala ng buhay? Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may piraso ng puso ko na naghangad ng aming bituin. Kung ito ang tanging paraan para ipagpatuloy ang ating pag-ibig, gagawin ko, bulong ko, habang ang malamig na hangin ay tila gumuguhit ng mga pangako sa paligid namin. Sa sumunod na gabi, naglakad kami patungo sa bundok na sinasabing tahanan ng mga bituin. Dala ang pag-asang sa kabila ng sakripisyong ito, may kaligtasan sa aming pag-ibig. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib, isang halo ng takot at pananabik. Ang gabi ay tila isang mahiwagang telon, puno ng mga lihim na nakatago sa likod ng kumikinang na kalangitan. Sa tuktok ng bundok, nakita namin ang isang sinaunang altar na tila nag-anyaya sa amin. Ito na ang ating pagkakataon, Amira, wika ni Arvin, habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pumwesto kami sa altar, kapwa hawak ang pag-asa na ang aming sakripisyo ay magiging daan patungo sa walang hanggang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Arvin, handa na ba tayo sa kapalarang ito? Tanong ko, habang ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng alinlangan. Bago pa man siya makasagot, biglang nagliwanag ang kalangitan, isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Napuno ng mga bituin ang paligid, na para bang kami ay nasa gitna ng isang bagong kalawakan. Sa gitna ng kaguluhan,
Naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan na tila yumakap sa amin. At sa isang iglap, kami ay naging bahagi ng liwanag na iyon. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, isang bahagi ng puso ko ang nakaramdam ng kapayapaan. Ang aming sakripisyo ay tila isang hakbang patungo sa walang hanggan. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, isang pangamba ang bumabalot sa akin. Kami ay naging bituin, ngunit sa likod ng mga liwanag. Ano nga ba ang angkaing naghihintay? Sa huli, sa kabila ng kagandahan ng aming sakripisyo, natuklasan ko ang isang nakatagong katotohanan. Sa kalangitan, kami ay magkasama. Ngunit ang aming liwanag ay hindi nabubuhay, kundi isang alaala ng pag-ibig na hindi na maibabalik sa lupa. At sa gitna ng kalangitan, sa bawat gabi na nagdaan, kami ay naging saksi sa mga masayang pag-ibig na hindi nagtagal. Isang paalala sa lahat ng nagmamahal. Sa kabila ng aming sakripisyo, ang aming kwento ay hindi nagwakas, kundi naging babala sa mga susunod na magkasintahan. Sa likod ng liwanag ng mga bituin, naroon ang aming mga pangarap na tila isang bangungot na hindi magising. Sa huli, kami ay naging bituin. Ngunit sa likod ng kagandahan, naroon ang isang trahedya. Ang aming pag-ibig ay naging alaala, hindi isang buhay na kwento. Sa bawat gabi, kami ay patuloy na nagningning, ngunit ang aming kwento ay isang paalala ng sakripisyong hindi nagdulot ng kaligtasan, kundi isang walang hanggang pagnanasa sa kalangitan. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nagiging mas mabigat ang pasanin ng aming lihim na pag-ibig. Alam naming hindi ito maaaring magtagal. Isang gabi, habang nakatingin kami ni Leandro sa mga bituin mula sa aming lihim, natagpuan sa likod ng isang lumang puno sa hardin ng palasyo, nagdesisyon kaming harapin ang hindi maiiwasang kapalaran. Alam mo, prinsesa, ani Leandro, habang iniiwas ang tingin mula sa mga mata kong puno ng pangamba, darating ang araw na kailangan nating magpaalam sa isa't isa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, at sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong totoo ang sinasabi niya. Ngunit, Leandro, sagot ko, hindi ko mawari kung paano ko haharapin ang mundo nang wala ka sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking mga kamay, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong takot na bumabagabag sa akin. Mayroon akong munting plano, sabi niya, at sa kanyang boses, naramdaman ko ang pag-asa. Nagpatuloy siya. May albularyo sa labas ng kaharian, kilala siya sa kanyang mga mahiwagang kakayahan. Naniniwala akong matutulungan niya tayo. Hindi ko lubos maunawaan ang ibig niyang sabihin, ngunit nakita ko ang determinasyon sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, napagpasyahan naming susubukan naming hanapin ang albularyo. Kinabukasan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nilisan namin ang palasyo. Ang aming mga puso ay punong-puno ng kaba at pag-asa habang tinatahak namin ang landas, patungo sa kakahuyan kung nasaan ang albularyo. Ang paglalakbay ay puno ng panganib, ngunit ang aming pag-ibig ang nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Sa wakas, narating din namin ang kubo ng albularyo. Sa loob, sinalubong kami ng isang matandang lalaki na may maputing buhok at nakakatakot na mga mata. Ano ang inyong hangad? Tanong niya sa amin. Gusto naming manatili sa piling ng isa't isa. Sagot ni Leandro, habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ano ang maaari naming gawin upang hindi kami magkalayo? Ngumiti ang albularyo, ngunit sa kanyang ngiti ay may halong lungkot. May paraan, sabi niya, ngunit ito'y may kapalit. Ang kanyang mga salitay tila mga espada na tumarak sa aming mga puso. Ngunit handa kaming gawin ang lahat para sa aming pag-ibig. Anong kapalit? Tanong ko, pilit na inaalis ang takot sa aking boses. Kailangan ninyong isakripisyo ang inyong mga sarili. Sagot ng albularyo. Sa pamamagitan ng ritual,
Kayo'y magiging mga bituin. Magiging magkasama kayo magpakailanman, ngunit kailanman ay hindi na ninyo mararamdaman ang init ng isa't isa. Nagkatinginan kami ni Leandro. Alam naming ito ang tanging paraan upang hindi kami magkalayo. Sa kabila ng takot at pangamba, nagdesisyon kaming tanggapin ang kapalaran namin. Gagawin namin, sabay naming sabi. Inihanda ng albularyo ang ritual. Sa gitna ng kanyang kubo, iginuhit niya ang isang komplikadong simbolo sa sahig. Pinatayo niya kami sa gitna nito at nagsimula siyang bumigkas ng mga orasyon. Ang hangin sa paligid namin ay tila umikot at naramdaman ko ang kakaibang init na bumalot sa amin. Habang tinitingnan ko si Leandro, nakita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, bulong ko, habang ang luhay dumadaloy sa aking pisngi. Mahal din kita, prinsesa, sagot niya. Magkasama tayong haharap sa bagong yugto ng ating buhay. Ngunit habang nagaganap ang ritual, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang init ay naging mas matindi at ang aming paligid ay unti-unting naglalaho. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang matinding hilakbot na tila may mali. Ang mga salita ng albularyo ay lumalakas at ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa isang mapayapang matanda ay naging isang nilalang na puno ng galit. Biglang nagdilim ang lahat. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa ilalim ng aking mga paa at narinig ko ang sigaw ni Leandro. Prinsesa! Ko, tawag niya. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang huling alaala ko ay ang kanyang mga mata, puno ng pagmamakaawa at takot. Nagising ako sa gitna ng kadiliman, lumulutang sa kawalan. Ako'y nag-iisa at wala si Leandro sa aking tabi. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa akin. Ang aming sakripisyo ay nagkulang. Kami naging mga bituin, ngunit sa halip na magkasama, kami nagkahiwalay sa walang hanggan. At habang ako'y lumulutang sa kalawakan, isang katanungan ang bumabalot sa aking isipan. Nasaan si Leandro? Sa gitna ng karimlan ng gabi, ang buwan ay tila isang mapanglaw na saksi sa aming mga lihim na pagkikita sa hardin ng palasyo. Ako, si Prinsesa Amara, ay nakatayo sa tabi ng mga rosas. Ang kanilang mga talulot ay kasing pula ng aking mga damdamin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya ng isang bagay na hindi ko mawari. Sa kabila ng mga babala ng aking ina at ng kaharian, hindi ko kayang talikuran si Elias, ang lalaking tagapaglingkod na naging kahulugan ng aking buhay. Amara, bulong ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala habang siya'y lumalapit. Alam mo ang panganib ng ating ginagawa. Ang iyong ama ay may mga mata sa lahat ng sulok ng palasyo. Anong gagawin natin kung mahuli tayo? Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay laging nagliliwanag sa dilim. Nag-alok ng init sa aking giniginaw na puso. Elias, ang bawat sandali kasama ka ay higit pa sa anumang kapahamakan. Hindi ko kayang mawala ka. Ngunit ang aming pagmamahalan ay parang isang bulaklak na bumubukadkad sa gitna ng bagyo. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang hangin ng kasamaan na bumabalot sa amin. Ang aking ama, ang hari, ay patuloy na nagpapadala ng mga tagapagbantay upang bantayan ang aking bawat galaw. Alam kong hindi magtatagal, darating ang araw na kami mapipilitang pumili sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Isang gabi, habang kami ni Elias ay nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, narinig namin ang mga yabag ng mga tagapagbantay. Ang kanilang mga tanglaw ay naglalagablab, inuukit ang aming takot sa dilim. Amara, kailangan natin magtago. Hinila ako ni Elias patungo sa likod ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Doon, sa likod ng nara, bumulong si Elias. May isang paraan, Amara. Isang sinaunang seremonya.
isang sakripisyo na magbibigay sa atin ng kalayaan, ngunit ito'y may kapalit. Ang kanyang mga salita ay nag-aalinlangan sa hangin, nag-iiwan ng mga tanong sa aking isipan. Ano ang kapalit, Elias? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang tungkol sa isang seremonya mula sa mga matatanda. Sinasabi nila na kung mag-aalay tayo ng ating pag-ibig sa mga bituin, tayo'y magiging bahagi ng kalangitan. Hindi na tayo maaabot ng kaharian, ngunit hindi rin tayo makakasama sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pag-asa. Ang ideya ng pagiging mga bituin ng pagtakbo mula sa lahat ng ito ay tila isang pangarap. Ngunit ang kapalit na hindi na kami makakasama sa mundong ito ay masakit na realidad. Elias, handa ka bang gawin ito para sa akin? Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Amara, ang bawat sandali kasama mo ay higit pa sa anumang buhay na maibibigay ng mundong ito. Kung ito lang ang paraan, handa ako. Sa paglipas ng mga araw, kami ay nagplano. Ang seremonya ay dapat gawin sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga bituin ay pinakamaliwanag. Habang papalapit ang gabi ng seremonya, ang aking puso ay puno ng halo-halong damdamin. Takot, saya, pag-asa, at lungkot. Sa wakas, dumating ang gabi ng seremonya. Sa ilalim ng kumikinang na kalangitan, kami ni Elias ay nakatayo sa gitna ng isang bilog ng mga kandila. Ang mga bituin ay tila bumubulong, nag-aanyaya sa amin. Amara, ito na ang oras, sabi ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas ng loob. Habang kami nag-aalay ng aming mga puso sa mga bituin, naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa amin. Ang mga bituin ay nagliliwanag ng mas maliwanag, at ang aming mga katawan ay unti-unting nagiging bahagi ng kalangitan. Ngunit bago kami tuluyang maglaho, narinig ko ang tinig ng aking ama, ang hari, na sumisigaw sa dilim. Amara, huwag! Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa huling sandali, ang aming mga mata ni Elias ay nagtagpo, puno ng pag-ibig at pangako. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ito ba'y tamang desisyon? Ang aming pag-ibig ba'y sapat na kapalit sa aming pagkawala? At sa isang iglap, kami naging parte ng kalangitan, mga bituin na nagsasayaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang tanong ay nananatili, at ang sagot ay isang misteryo na nakaukit sa mga bituin. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo ako sa tabi ng isang matandang puno ng balete. Ang mga ugat nito'y tila mga daliring nakahawak sa lupa. Pilit kaming ipinagtatanggol mula sa mga mata ng mga hari at reyna ng kaharian. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng bulong ng mga lihim at pangarap, habang ako'y naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Sa tabi ko, si Elias, ang lalaking tagapaglingkod ng aming kaharian, ay nakatingin sa akin na may mga matang puno ng pag-aalala. Ito na ang gabi na kailangan nating pumili. Mahal ko, ang sabi niya, habang inaabot ang aking mga kamay. Ang kanyang hawak ay nagdadala ng init sa aking nanginginig na katawan. Ngunit sa likod ng init na iyon ay ang malamig na katotohanan ng aming sitwasyon. Ako'y isang prinsesa, isinilang sa isang mundo ng mga batas at tradisyon, samantalang si Elias ay isang tao na handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. Ang aming kwento ay tila isang alamat na isinulat ng mga bituin. Ngunit sa likod ng kinang nito ay ang madilim na anino ng sakripisyo. Kung pipiliin natin ang pag-ibig, alam mong hindi na tayo makakabalik pa. Ang sabi ko, ang boses ko'y nanginginig sa takot at pag-asa. Sa gitna ng aking pagdadalawang isip, nakita ko ang pag-asa sa mga mata ni Elias. Isang pag-asang tila ba'y mag-aangat sa amin sa kalangitan. Handa akong maging bituin sa langit, basta't kasama kita. Ang sagot niya,
puno ng tapang at determinasyon. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng liwanag sa kadiliman ng aking isip, nagbigay ng lakas sa aking puso na pumili. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami nagpasya na magtungo sa tuktok ng bundok, kung saan ang mga kwento ng mga bituin ay nagsisimula. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Ang daan ay puno ng mga tinik at bato, ngunit sa bawat hakbang ay ang tibok ng aming mga puso na nagsasabi ng pag-asa. Habang kami umakyat, ang hangin ay naging mas malamig, ngunit ang init ng aming pag-ibig ay nagbigay ng lakas sa aming mga katawan. Sa wakas, narating namin ang tuktok ng bundok, kung saan ang langit ay tila nakayuko upang salubungin kami. Sa gitna ng katahimikan, kami nagpalitan ng mga pangakong tila mga bulong na hindi maririnig ng iba. Sa bawat pangako ay ang pagbuhat ng aming mga pangarap, ang mga pangarap na maging bahagi ng kalangitan. Ngunit sa aking puso'y may pag-alinlangan pa rin. Ako'y nagtanong, Elias, paano kung hindi tayo tanggapin ng mga bituin? Paano kung tayo'y mawala sa hangin, walang makakita, walang makaramdam? Si Elias ay ngumiti, ang ngiti na puno ng pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nawawala, mahal ko. Kahit tayo'y maging alikabok, ang ating kwento ay palaging nandirito, sa hangin, sa lupa, sa puso ng bawat tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang katiyakan ng aming desisyon. Ang liwanag ng buwan ay tila naging mas maliwanag, at ang mga bituin ay nagsimulang sumayaw sa langit, hinihintay ang aming pagdating. Kami nagyakap ng mahigpit. Ang init ng aming mga katawan ay nagbigay ng lakas sa malamig na hangin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami nagpasya na maging bahagi ng kalangitan, na maging mga bituin na magbibigay liwanag sa mundo. Ngunit sa isang iglap, ang hangin ay nagbago, ang paligid ay biglang nagdilim, at ang mga bituin ay naglaho, tila ba'y umiiwas sa aming desisyon. Ang liwanag ng buwan ay naging malamlam, at ang saya sa aking puso'y nahaluan ng takot. Elias, ang sabi ko, ang boses ko'y puno ng pag-aalala. Ano ang nangyayari? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malamig na hangin ang umihip, at naramdaman ko ang pagkalas ng kanyang kamay sa akin. Sa isang iglap, siya'y nawala, iniwan akong mag-isa sa tuktok ng bundok. Ang mundo'y biglang naging tahimik. Ang hangin ay parang naglalaman ng mga lihim na hindi ko maintindihan. Ako'y nag-iisa, ang aking puso ay puno ng pagkalito at takot. Sa likod ng aking pag-aalinlangan, narinig ko ang isang bulong na dumating mula sa kalangitan. Ang pag-ibig ay isang sakripisyo, mahal na prinsesa. Handa ka bang harapin ang kapalaran ng mga bituin? Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng hamon sa aking puso. Sa kabila ng pagkawala ni Elias, ako'y nakatayo, puno ng pag-asa at tapang na harapin ang kapalaran. Ngunit sa likod ng tapang na iyon ay ang katanungan, ano ang magiging kapalaran ko sa harap ng mga bituin? Sa tahimik na gabi, habang ang buwan ay nagkukubli sa likod ng makapal na ulap, naramdaman kong ang hangin ay bumibigat sa aking dibdib. Ang mga hakbang namin ni Larkin ay unti-unting bumibilis habang tinatahak namin ang landas patungo sa bundok ng mga bituin. Magkasama kami, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay tila lumalawak, tulad ng agwat na hindi namin matatawid nang hindi isinasakripisyo ang aming mga puso. Ako si Prinsesa Amara, ang tagapagmana ng kaharian, at si Larkin naman, ang tagapaglingkod na aking minamahal. Sa loob ng maraming taon, itinago namin ang aming pag-ibig sa likod ng mga pader ng palasyo. Palihim na nagkikita sa mga hardin tuwing gabi. Ngunit ang kapalaran ay hindi naging mapagbigay sa amin. At ang aming pag-iibigan ay naghatid sa amin sa bingit ng isang nakapangingilabot na pagsubok. Sa aming paglalakbay, naalala ko
Ang huling mga araw sa palasyo. Ang mga mata ng aking ama, ang hari, ay puno ng galit nang malaman niya ang aming lihim. Amara, ang pag-ibig mo kay Larkin ay magdadala ng kapahamakan sa kaharian. Ang mga bituin ay nagbabala, wika niya, at ang kanyang mga salita ay bumaon sa aking puso, tulad ng mga palaso. Ngunit hindi kami nagpatinag. Ang aming pag-ibig ay tila isa ng alamat, isang kwento na kasing tanda ng mga bituin. Sa tulong ng isang matandang mangkukulam, nalaman namin ang tungkol sa bundok ng mga bituin, kung saan ang mga magkasintahan ay maaring maging bahagi ng kalangitan, kung handa silang mag-alay ng pinakamalaki nilang sakripisyo. Habang patuloy kaming umaakyat, naramdaman ko ang pagod sa aking katawan. Ngunit ang init ng kamay ni Larkin na nakahawak sa akin ay nagsisilbing lakas. Amara, hindi mo kailangang gawin ito, bulong niya habang natatanaw namin ang tuktok ng bundok. Ang mga bituin ay tila nag-aabang, kumikislap sa kadiliman ng gabi. Ang pag-ibig natin ay hindi matatapos dito, Larkin. Nais kong makasama ka magpakailanman, kahit na nangangahulugan ito ng pag-alis sa mundong ito. Tugon ko, puno ng determinasyon. Sa wakas, narating namin ang altar ng mga bituin, isang lugar na natatabunan ng liwanag ng buwan. Dito, ang hangin ay tila huminto, at ang lahat ng bagay ay naging tahimik. Ang mangkukulam ay nagpakita, isang anino sa liwanag ng buwan. Ang inyong pag-iibigan ay malapit ng maging bahagi ng mga bituin. Ngunit tandaan, ang sakripisyo ay hindi basta-basta. Isa sa inyo ang kailangang mag-alay ng kaniyang buhay upang ang isa ay maging bahagi ng kalangitan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Paano ko pipiliin? Ang pagmamahal ko kay Larkin ay hindi matatawaran, ngunit alam kong hindi ko siya kayang mawala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang mga bituin ay nagmamasid, naghihintay sa desisyon namin. Amara, ako ang mag-aalay, sabi ni Larkin, puno ng tapang. Ang iyong kinabukasan ay higit na mahalaga kaysa sa akin. Ngunit hindi ko siya hinayaan. Hindi, Larkin. Ang aking buhay ay walang halaga kung wala ka. Ako ang mag-aalay, ikaw ang magiging bituin. Ang mangkukulam ay ngumiti, tila may alam na hindi namin batid. Kayo ay malakas, ngunit tandaan, ang tunay na sakripisyo ay hindi sa pag-aalay ng buhay, kundi sa pagkilala, sa katotohanan ng inyong pag-ibig. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumalot sa amin, at naramdaman kong ang aming mga kaluluwa ay lumilipad, ang aming mga puso ay naging isa, at sa isang iglap, nalaman ko ang katotohanan. Ang aming pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aalay ng buhay, kundi sa pag-unawa, na ang aming mga kaluluwa ay matagal ng bahagi ng kalangitan. Ngunit isang bagay ang bumagabag sa akin. Habang unti-unting naglalaho si Larkin sa liwanag, narinig ko ang kanyang tinig, puno ng pagtataka. Amara, bakit ganito? Ang mangkukulam. Siya ang tunay na bituin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng misteryo sa aking isip. Na ang ibig sabihin ni Larkin, ang mangkukulam ba ay bahagi ng aming kwento. Sa simula pa lamang, isang nilalang na nag-uugnay sa aming mga kapalaran sa kalangitan? Habang ang liwanag ay kumupas, naramdaman kong ang aming pag-ibig ay hindi matatapos dito. Sa kabila ng sakripisyo, sa kabila ng misteryo, ang aming mga puso ay nananatiling magkasama. At ang aming kwento ay magiging bahagi ng mga bituin, isang alamat na magniningning magpakailanman. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano nga ba ang papel ng mangkukulam sa aming kwento? Ang sagot ay tila nakatago sa likod ng mga bituin, isang lihim na naghihintay na matuklasan sa susunod na kabanata ng aming pag-ibig. Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinarap, nagpatuloy ang aming pag-ibig na tila walang hanggan. Araw-araw ay nagiging mas mahirap para sa akin
na maitago ang aming relasyon sa mga mata ng aking ama at ng buong kaharian. Sa likod ng bawat ngiti ko sa harap ng mga dukha, naroon ang takot na baka may makaalam sa aming lihim. Sa kabila nito, ang bawat sandali kasama si Adan ay tila isang mahalagang hiyas na hindi ko hahayaang maagaw. Isang gabi, habang kami ay lihim na nagkikita, sa ilalim ng punong mangga sa hardin ng palasyo, may hinanda siyang sorpresa para sa akin. Isabella, bulong niya, hinawakan ang aking mga kamay na may tila walang katapusang pag-ibig. May regalo ako para sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sisidlan. At nang buksan ko ito, nakita ko ang isang kwintas na may makinang na bituin na yari sa ginto. Tandaan mo, ang bituing ito ay simbolo ng ating pag-ibig. Sabi niya habang isinasabit ito sa aking leeg. Kahit anong mangyari, kahit saan ka man dalhin ng iyong kapalaran, ang pag-ibig natin ay kasing ningning ng mga bituin sa kalangitan. Niyakap ko siya. Nang mahigpit, dama ko ang tibok ng kanyang puso na sumasalamin sa tibok ng akin. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ang bituin na ito ay higit pa sa isang simpleng alahas. Ito ay isang pangako ng aming walang hanggang pagmamahalan. Ngunit sa likod ng pangakong iyon ay ang mga panganib na dala ng aming lihim. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagdiriwang sa kaharian, isang pagkakataon kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay nagtungo sa aming palasyo. Napapalibutan ng mga ilaw at musika. Ang gabi ay nagmistulang isang pagdiriwang ng mga Diyos. Ngunit habang abala ang lahat sa kasiyahan, ako'y naglalakad patungo sa hardin kung saan makikipagkita ako kay Adan. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, nararamdaman ko ang bigat ng bawat desisyon na aking ginawa. Nang makarating ako sa aming tagpuan, nakita ko siyang nakatayo, nakatingala sa mga bituin. Isabella, kanyang bati, ngunit sa kanyang mga mata ay may tila hindi ko maipaliwanag na kaba. Bakit? Tanong ko, dama ang kanyang pag-aalala. Ano ang nangyari? May narinig akong bulong-bulungan. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin mula sa mga bituin. May plano ang iyong ama na ipakasal ka sa isang prinsipe mula sa kalapit na kaharian. Ang mga salitang iyon ay tila mga sibat na tumama sa aking puso. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng ganito kaaga. Hindi maaari, bulong ko, halos hindi makapaniwala. Ayokong mangyari ito, Adan. Ang pagmamahal ko para sa iyo ay higit sa kahit anong kasunduan. Isabella, alam kong mahirap ito para sa iyo. Sabi niya, hinawakan ng aking kamay ng mahigpit. Ngunit handa akong magsakripisyo para sa atin. May paraan pa upang hindi ito mangyari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, dama ang kakaibang tensyon sa kanyang boses. May isang mahiwagang seremonya. Paliwanag niya. Isang sinaunang ritual na magpapahintulot sa atin na maging mga bituin sa langit. Sa ganitong paraan, hindi na tayo kailanman mapaghihiwalay pa. Nagulat ako sa kanyang alok. Ang maging mga bituin, isang bahagi sa akin ang natakot, ngunit may bahagi ring naakit sa ideya ng isang buhay na walang hanggan sa piling ng aking minamahal. Ngunit paano natin magagawa iyon? Tanong ko, ngunit sa aking puso ay naroon na ang sagot. Kinakailangan nating magsakripisyo, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit kung ito ang tanging paraan upang magkasama tayo magpakailanman, handa akong gawin ito. Napapikit ako. Dinama ang malamig na hangin na humahaplos sa aking balat. Alam kong ito ang magiging pinakamalaking desisyon sa aking buhay. Sa isang iglap, ang lahat ng aming pinagsamahan ay naglaro sa aking isipan. Ang mga ngiti, halakhak at mga luhang pinagsaluhan namin,
Handa na ba akong iwan ang lahat ng ito para sa pag-asang magkasama kami magpakailanman? Adan, bulong ko, hinayaan ang isang luha na pumatak mula sa aking mata. Gagawin natin ito. Ngunit bago pa man namin masimula ng seremonya, biglang may narinig kaming yabag mula sa likuran ng mga punong kahoy. Napatigil kami at nang lumingon ako, nakita ko ang aking ama, kasama ang mga bantay ng palasyo, nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Isabela, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ano ang ginagawa mo rito sa isang tagapaglingkod? Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi na kami makakabalik pa sa dati. Ang mga bituin sa langit ay tila nagmistulang mga saksi sa aming kapalaran at sa aming mga puso ay naroon ang isang tanong. Ano ang magiging kinabukasan namin ngayon? Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin, ang pag-ibig ni Lyra at ako ay patuloy na umusbong, tulad ng mga bulaklak sa gitna ng taglamig. Sa bawat lihim na pagkikita namin sa ilalim ng liwanag ng buwan, nararamdaman ko ang lalim ng damdamin na unti-unting bumabalot sa aking puso. Ako si Arvin, isang simpleng tagapaglingkod sa kaharian. Ngunit ang pag-ibig ko sa prinsesa ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Isang gabi, habang kami ay nagtatago sa hardin ng palasyo, si Lyra ay nagkwento sa akin tungkol sa isang sinaunang alamat. Alam mo ba, Sam Arvin, may kwento tungkol sa dalawang bituin na minsang naging tao. Sila ay magkasintahan na nag-alay ng kanilang sariling buhay para sa kapayapaan ng kanilang kaharian. Anong nangyari sa kanila? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata na kumikislap tulad ng mga bituin sa kalangitan. Matapos ang kanilang sakripisyo, naging bituin sila. Patuloy na nagbabantay sa kanilang mahal na lupa mula sa taas. Sinasabi ng alamat na kapag ang kanilang liwanag ay nagtagpo, isang bagong pag-asa ang isisilang. Ang kwento ay pumukaw sa aking isipan. Sa kabila ng aming sitwasyon, nararamdaman ko ang pagkakatulad ng aming pag-ibig sa kwento ng mga bituin. Ang kaharian ay nasa gitna ng kaguluhan, at ang aming relasyon ay tila isang panganib na baka magdulot ng mas malalim na gulo. Isang araw, dumating si Prinsesa Lyra sa akin na may balita. Arvin, may plano ang hari na ipakasal ako sa prinsipe ng kalapit na kaharian. Ito raw ay para sa kapayapaan ng ating kaharian. Ang mga salitang ito ay parang punyal na tumusok sa aking puso. Sa kabila ng sakit, pilit kong pinanatili ang lakas sa harap niya. Ano ang balak mong gawin, Lyra? Alam kong hindi natin maiiwasan ang desisyon ng hari. Ngunit may isang paraan para hindi ito mangyari, sagot niya, puno ng determinasyon. Ano iyon? Tanong ko, umaasang may pag-asa pa. Ang alamat ng mga bituin, Arvin. Kung makakahanap tayo ng paraan para maging bituin, hindi na tayo mapipilitang maghiwalay. Ang kanyang plano ay tila imposible, ngunit sa kanyang mga mata ay may tiwala at pananampalataya. Ang ideya ng pagsasakripisyo para sa pag-ibig ay tila isang nobleng hakbang, ngunit ito rin ay isang hakbang sa kawalang katiyakan. Habang ang mga araw ay lumipas, nagsimula kaming maghanap ng paraan para maisakatuparan ang aming plano. Ang mga sinaunang aklat ng kaharian ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa ritual na mag-aalay ng dalawang nagmamahalan para maging bituin. Naglalaman ito ng mga hakbang na puno ng panganib, ngunit ang pag-asa na magkasama kami, magpakailanman, ay nagbigay lakas sa amin. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nagpunta kami sa pinakamataas na bundok sa kaharian, kung saan sinasabi ng alamat na matatagpuan ang lugar ng ritual. Kasama ang aming tiwala sa isa't isa, sinimulan namin ang mga hakbang ng ritual. Ang hangin
ay tila puno ng misteryo, habang ang lupa ay nagsimulang kumislap ng liwanag. Habang kami ay nakatayo sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang init ng pag-ibig ni Lyra na tila yumayakap sa akin. Ang aming mga puso ay nagkaisa sa pag-asa ng walang hanggang pagsasama. Ngunit sa gitna ng ritual, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang lupa ay biglang nagkaroon ng mga bitak at isang malakas na liwanag ang bumalot sa amin. Narinig ko ang boses ni Lyra, puno ng takot, ngunit may halong pag-asa. Arvin, anong nangyayari? Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang tagapag-alaga ng bundok ang lumitaw na tila mula sa hangin. Ang inyong pag-ibig ay tunay, ngunit ang sakripisyo ay hindi laging ang tamang daan. Napatigil kami habang ang matandang tagapag-alaga ay nagpatuloy. Mayroong ibang paraan upang makamit ang inyong hangarin, ngunit ito ay puno ng panganib. Ang inyong pag-ibig ay hindi kailangang magtapos sa sakripisyo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit bago pa man namin matanong ang tagapag-alaga, siya ay biglang naglaho. Iniiwan kami sa gitna ng liwanag at tanong. Ang liwanag ay unti-unting naglaho at kami ni Lyra ay muling bumalik sa realidad. Ang ritual ay hindi natapos, ngunit ang aming pag-asa ay buhay. Sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, alam kong ang aming pag-ibig ay hindi nagwawagi sa sakripisyo, kundi sa pag-asa at pagkakaisa. Habang kami ay bumaba mula sa bundok, ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, tila nagbabantay sa aming pag-ibig. Ngunit ang tanong ay nanatili, ano ang ibig sabihin ng tagapag-alaga? At paano namin makakamit ang aming hangarin nang hindi sinasakripisyo ang aming mga buhay? Ang sagot ay nasa bituin, at ang aming pag-ibig ay nasa landas ng bagong pag-asa. Ngunit ang landas na ito ay puno ng misteryo at panganib na nag-iwan ng mga tanong na aming haharapin sa mga susunod na hakbang ng aming pagtahak sa pag-ibig. Sa gabing binabalot ng malamlam na liwanag ng buwan, ako'y naglalakad sa hardin ng kaharian. Hawak ang isang liham na natagpuan ko sa kanyang silid. Ang liham na ito ay tila puno ng mga lihim at hinanakit, at ang bawat salitang nakasulat ay tila mga tinik na humahaplos sa aking puso. Sa bawat hakbang, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming pag-iibigan, ang mga ngiti, mga halakhak, at mga pangarap na akala ko'y walang hanggan. Prinsesa, ang tawag niya sa akin, ang tinig na patuloy na umuugong sa aking pandinig. Siya, ang lalaking tagapaglingkod na hindi lamang naglingkod sa aking pamilya, kundi pati na rin sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng balakid, kami nagmahalan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, palagi kong nakikita ang anino ng isang lihim na hindi niya maipahayag. Habang ako'y naglalakad, ang mga bulaklak sa paligid ko'y tila nakikiramay. Ang mga rosas na dati ay puno ng kulay ay ngayoy tila nalalanta tulad ng aking nadaramang pag-asa. Huminto ako sa tabi ng isang fountain kung saan madalas kaming nagtatagpo. Dito sa lugar na ito, maraming beses naming pinangarap ang isang buhay na magkasama, malayo sa mga mata ng lipunan na humuhusga. Binuksan ko ang liham at sinimulang basahin ang kanyang mga sulat kamay. Mahal kong prinsesa, panimula niya. Patawarin mo sana ako sa mga bagay na hindi ko nasabi. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay at wagas. Ngunit may mga bagay na hindi ko kayang ibahagi. May mga sakripisyo akong ginawa para sa iyong kaligtasan. Mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman. Nang mabasa ko ito, ang aking puso'y tila piniga. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong sakripisyo ang kanyang tinutukoy? Napatingin ako sa langit at sa kabila ng mga ulap, natanaw ko ang mga bituin. Tila mga matang nagmamasid mula sa kalangitan. Sa gitna ng aking pag-iisip, ang isang bituin ay biglang nagningning ng mas maliwanag kaysa sa iba.
Minsan, ang mga bituin ay nabubuhay mula sa mga sakripisyo. Ang sabi niya noon sa akin, habang kami magkasamang nakahiga sa damuhan, pinagmamasdan ng mga tala sa kalangitan. Noon ay hindi ko naintindihan ang kanyang ibig sabihin, ngunit ngayon, tila may kahulugan ang lahat. Nagtanong ako sa sarili, ano ang kanyang ginawa para sa akin? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa akin, kaya't nagpasya akong bumalik sa kanyang silid upang maghanap ng mga kasagutan. Sa bawat yapak ko sa pasilyo ng palasyo, ang mga anino ng nakaraan ay tila sumusunod sa akin, mga aninong puno ng mga alaala ng aming pagmamahalan. Pagdating ko sa kanyang silid, binuksan ko ang kanyang aparador at nakita ang isang lumang kahon. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa loob nito ay may isang kwintas na may palawit na hugis bituin. Sa tabi ng kwintas ay may isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat. Sa pag-alis ko, ang aking pag-ibig ay laging magiging gabay mo, tulad ng isang bituin sa madilim na kalangitan. Biglang bumagsak ang aking luha, ang kanyang sakripisyo, ang lihim na kanyang tinaglay ay para sa akin. Ngunit saan siya nagpunta? Bakit niya ginawa ito? Ang mga tanong na ito ay tila mga sibat na patuloy na tumutusok sa aking puso. Habang ako'y nakaluhod sa sahig, biglang bumukas ang bintana at ang malamig na hangin ay pumasok. Dala ang isang piraso ng papel na lumilipad-lipad hanggang sa mahulog ito sa aking harapan. Sa papel na iyon ay may mga salitang nakasulat. Ang iyong kapalaran ay nasa ilalim ng mga tala, prinsesa. Hanapin mo ako sa liwanag ng bituin, sa lugar na ating pinapangarap. Ang aking puso'y biglang napuno ng pag-asa at takot. Ano ang ibig sabihin nito? Nito? Ang kanyang liham at ang misteryosong mensaheng ito ay tila nagtuturo sa akin ng isang daan na hindi ko pa nalalakaran. Ngunit handa akong sundan ito. Anuman ang kahinatnan. Sa aking paglabas ng silid, ang mga bituin ay muling nagningning sa langit, mas maliwanag at mas buhay kaysa dati. Sila ba ang mga kaluluwa ng mga nag-alay ng kanilang sarili para sa pag-ibig? Sa gabing iyon, ang aking puso ay nabalot ng takot, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang kanyang sakripisyo ay hindi magiging walang kabuluhan. Hahanapin ko siya, kahit saan man siya naroroon, kahit na ang daang tatahakin ko ay puno ng panganib at misteryo. Sa ilalim ng mga tala, ako'y naglakad, dala ang pag-asang ang aming mga puso ay muling magtatagpo. Ngunit sa dulo ng daang ito, ano ang aking matatagpuan? Ito ang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan habang ang mga bituin ay patuloy na nagmamasid mula sa kalangitan.